natin muli ng salitan, beginning verse 19 to 34 po. Matthew chapter 6, verse 19 to 34. Salitang pagbasa. Ako po sa verse 19, kayo po sa 20, sabay-sabay po tayo sa verse 34. Nakita na po ba isang malakas at masaya, amen? Amen. Verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20 kayo po. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye is single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 86. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Verse 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Verse 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, or together ready read. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is even thereof. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sapagkat tunay na hindi ka nagkulang sa amin. Ang biyaya mo ay sapat, ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nagbago, nanatili kang tapat sa kabila ng aming pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa. Banal Espiritu, patawad, pakalinisin mo po kami, gawin mo po na maging karapat-dapat po kami sa paglilingkod sa inyo. Maaring hindi man po kami karapat-dapat, nawa kami po ay talagang mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinahangad, kundi ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po ang siya may taas, at dalangin po namin, aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. Kilusin mo po ang mga kapatirang nanlalami, at dalangin din po namin kagalingan po ng mga kapatiran na mayroon po mga karamdaman. Salamat po na patuloy mo po kami pinagpapala at binibigyan ng kalakasang spiritual at kalakasang pisikal. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Muli, aming pong dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel, at igawin mo rin po sa bansang ito ang patuloy na kapayapaan, at maligtas po ang mga kababayan po namin, mga Pilipino. Salamat po at tulungan mo po ang mga nanunungkulan, Ama, sa bansang ito. Sila po ay magkaisa, magtulungan, at maglingkod po sila ng tapat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na nagbibigay sa amin ng lakas upang kami po ay magpatuloy. Nawa ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa, may bahagi namin sa aming kapwa, at ito din po ay aming pong may apply sa aming pong buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Napakaganda ng mga salita ng Diyos. Tunay na ito po ay nagbibigay ng pag-asa Amen. sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya nga naman po, ako po ay nagkaroon ng pag-asa. At dalawa-dalawa po nagpipresenta sa akin, nagpapahirap sa akin ng sasakyan. Isa-isa samahan pa ako. Mapuntahan ko lamang. So yung po yun. Amen. Ang kulang na lamang ay dadalhin paggastos. Okay? So, sabi nga, kahit mangutang daw ano Brother Luis? Okay? So, isang mapagpalang umaga po. At sabi po ng verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Ang title po ng mensahe this morning, put God first. Unahin po natin ang Diyos. Kahit may pagsubok ka pa, ang utos po sa atin ay talagang unahin ang Diyos. Lahat po tayo ay may pagsubok. Even you have a probation, ay kailangan pa rin natin unahin ang Diyos. At talagang yun po sinasabi ng mga talata sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Na talagang sinasabi ng Diyos at ipinag-uutos sa atin, ito po'y talagang utos sa atin na huwag pabayaan ang pagsamba. So ibig sabihin po mga kapatid, kahit may pagsubok ka pa sa buhay mo, unahin mo ang Diyos. At sabi nga po dito, kahit mayroon ka pa mga kailangan, lahat naman tayo ay may kailangan. Sabi ng verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life. Huwag mo isipin ang iyong buhay, what ye shall eat, ano ba ang kakainin mo? Maraming tao ngayon ay talagang balisa, nangangamba para sa kanilang bukas, sa araw ng bukas. Pero pinag-uutos pa rin ng Diyos kahit kailangan mo mga pagkain ito, kailangan mo ng damit, kailangan mo ng matitirhan, kailangan mo ng pang-tuition, kailangan mo ng mga pambayad sa mga bayarin. Ang utos sa atin ay talagang seek ye first, but seek ye first the kingdom of God. Kaya kahit mayroon ka pang mga pagsubok sa buhay mo, lahat tayo ay may pagsubok, huwag pabayaan ang pagsamba, unahin pa rin ang Diyos. Kahit wala ka pang girlfriend, wala ka pang boyfriend, wala ka pang asawa, unahin ang Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, dito po ang sinasabi ng mga talata ng ating Panginoong Sus. At sinabi nga po dito, what ye shall put on is not the life more than meat, and the body than raiment. Behold the fowls, tingnan ninyo ang mga ibon sa iyong papawid. For they sow not, hindi sila nagtatanim. Neither do they reap, hindi sila nag-aani, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Na ang mga ibong ito ay hindi nagtatanim, pero sila po ay kumakain. And then sabi dito, are ye not much better than they? Hindi bagat tayo mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Hindi bagat mas mahalaga tayo kaysa sa mga isda? So tayo ang mahalaga sa ating Diyos. Tayo yung pinakamahalaga sa ating Diyos. Kung bakit si Kristo ay bumaba dito sa lupa upang tayo bigyan ng kaligtasan, tubusin sa ating mga kasalanan. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, ang Panginoong Sus bumaba dito sa lupa hindi para sa mga ibon. Ang Panginoong Sus ay bumaba dito sa lupa hindi para mamasyal, hindi para sa mga kayamanan. So, ang dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa ay dahil sa atin upang tayo bigyan ng kaligtasan, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sana sa ating din pong buhay ang mahalaga sa atin ay ang Diyos. Nakakalungkot sa ating panahon ngayon, iilan na mga Kristiyano ang nagbibigay ng halaga sa gawain ng Panginoon. Iilan na mga Kristiyanong tunay na nagmamahal sa ating Diyos, sa ating Panginoong Sus. So put God first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit may problema ka pa, lahat naman tayo ay may problema. Pero ganun pa man, ang utos ng Diyos ay hindi nagbabago. Wala pong sinabi sa Bible, meron ba kayong nabasa, na kapag may problema ka, na kapag may pagsubok ka, ay exempted ka na sa pagsamba, excuse ka na sa pagsamba, na hindi mo na dapat unahin pa ang Panginoon? Wala pong utos na gano'n sa Bible. Na kapag ikaw ay may problema, na kapag may pagsubok ka, ay exempted ka na, excuse ka na. No. So wala pong sinabi sa Bible. Ang utos sa atin, but seek ye first the kingdom of God. Kahit kayo ay mayroong pinagdadaanan, mayroong kayong nararamdaman, nasasaktan kayo,
Walang sinabi sa Bible na kapag ikaw ay broken-hearted, di ba? Yan ang problema ng mga kabataan, ng mga tao ngayon. Kapag nasaktan ang puso, agad ay nawawala sa gawain, iniiwan ang gawain, mabilis silang magdesisyon, na kapag sila'y galit, ay mabilis silang gumawa ng isang desisyon. Ang utos sa atin kapag tayo ay galit, at kahit na sobrang saya mo, ay huwag ka kagad gagawa ng isang desisyon. So pakalmahin mo muna ang sarili mo bago ka gumawa ng isang desisyon. At sinabi ko na sa inyo minsan, mayroon talagang isang tao tuwang-tuwa. At talagang ang presyo ng isang bagay na ito'y napakamura. So nabili niya sa halagang 15 or 20,000 para motor lang. Ay dahil sa kanyang kagalakan na tuwang-tuwa siya, gumawa agad siya ng desisyon, binili niya ang bagay na ito. So yung bagay na yun para bagang hindi naging kagamit-gamit, hindi naging pagpapala sa kanya. Kaya mga kapatid, kahit ikaw ay tuwang-tuwa sa sarili mo, huwag ka munang gagawa ng anumang mga desisyon. Lalo na kung ikaw ay galit. So pakalmahin muna. So mga kapatid, mga minamahal, kahit ikaw pa ay dumanas ng pag-uusig ang utos sa atin, but seek ye first the kingdom of God. May umuusig sa iyo, may nandoloko sa iyo, di ba? Na ikaw ay pinagtatawanan, na ikaw ay nagbago ngayon, na ikaw ngayon ay nakadress, ikaw ngayon ay may dalang Bible, pinagtatawanan ka, may umuusig sa iyo. Ang utos pa rin sa atin, but seek ye first the kingdom of God. Kahit meron kang provision, meron kang problem, meron kang persecution, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lahat tayo may problema, lahat tayo may pagsubok, at lahat tayo ay dadanas ng pag-uusig sapagkat ito po ang nakasulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yet they all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Tayo na namumuhay ng maka-Diyos sa Panginoong Jesus ay magpapata or magtitiis ng mga pag-uusig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging handa tayo sa mga taong uusig sa atin sapagkat ito ang katotohanan, wala kang ginagawang masama, pero may mga taong magagalit sa iyo. Wala kang ginagawang masama, pero kinaiinisan ka nila. Kagagalitan ka nila. Brother Rocky, may utang ka ba? Isang awitin sa special number. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, pwede pa ba may hapon? Okay, sige, thank you. So mga kapatid, put God first. Talagang unahin natin ang Diyos. Kahit marami ka pang problema, ito ang utos sa atin. But seek ye first. Kasi alam naman ng Diyos, sabi nga po ng verse 32. Tingnan niyo po ang verse 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Pero ang utos sa atin po dito, unahin pa rin natin siya. Hindi po panghuli, hindi po pangatlo. So ang Panginoon ay dapat laging una sa ating buhay. So paano ba natin uunahin ang Panginoon? Pagkagising pa lang sa umaga, dapat nagpre-pray ka na. Nagbabasa ka ng Bible, sa ganong paraan, pinapakita mo na ang Diyos ang inuuna mo sa iyong buhay. Ay hindi eh. Kahit Kristiyano ngayon, ang unahin cellphone, titingnan kung may nag-chat, uy, diba? Good morning. Diba? So dapat, pagkagising sa umaga, pray and then nagbabasa ng Bible. So sa ganong paraan po ay inuuna natin ang Diyos. Mga bata pa, nag-aaral pa, kung ano-ano nang inuuna. So, Diyos muna ang unahin ng ating Panginoong Jesus. Bata pa, talagang namumroblema na sa pag-ibig. Diba? So, unahin muna ang pag-aaral. Magkaroon ng magandang trabaho. At madali na yan. Alam ng Diyos, kailangan mo yan. Pero, at the right time, at the right place, and at the right person. Sana tamang tao ang ating piliin. So mga kapatid, mga minamahal, alam po ng Diyos ang ating mga kailangan. So sa ganung paraan, kapag araw ng Linggo is the first day of the week. Sunday is the first day of the week, not Monday. Akala ko dati Monday ang first day of the week. So hindi pala.
So Sunday pala, so mga kapatid, sa pagsamba, sa ganung paraan ay inuuna natin ang Diyos. Huwag pabayaan ang pagsamba, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Tularan natin yung mga masisipag sumamba. Huwag nating tularan yung mga tamad sumamba. Huwag nating tularan yung mga taong ayaw sumamba. Diba? Sabi nila, bakit yung tao yun, napakaganda ng buhay, hindi naman inuuna ang Diyos. Tandaan po natin, hindi lamang naman ang Diyos ang nagbibigay ng material blessing. Kahit si Satan ay nag-aalok din ito ng kayamanan sa mundong ito. Diba? Saan nga natin mababasa dito sa Matthew chapter 6 verse, tingnan niyo po yung Bible, sa verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Matthew pala yun. Matthew chapter 4 verse 9. Matthew chapter 4 verse 9. Kasi dito po, nagkaroon po ng temptation ng ating pong Panginoon Jesus. Sa Matthew chapter 4 verse 9, nandiyan ba kayo? Say amen? Amen. Ako, wala pa. Okay, verse 9. So, and said unto him, sabi po ng Diablo, no? All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So, ang sabi ng Diablo sa Panginoong Jesus, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ako ay iyong sasambahin. Maaari ang ibang tao ay may malaking bahay, maaari ang ibang tao ay maraming sasakyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar na hindi naman nila inuuna ang Panginoon. Hindi tayo dapat mahingkit sa kanila, hindi natin sila dapat tularan. Amen po ba? Kasi maging si Satan ay nag-aalok din ng mga material na bagay sa mundong ito, nag-aalok ng mga kayamanan sa mundong ito. At kapag yan ay galing kay Satan, matakot ka. Kasi ano ang kapalit niyan? Si Satan ay hindi nagbibigay ng isang bagay na walang kapalit. Kaya ang kapalit dito, sabi dito, sambahin mo ako. Diba? Ibibigay ko sa iyo mga bagay na ito, sambahin mo ako. So yun yung kapalit. Subukan doon, ano pa ang pwedeng maging kapalit nito? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung dumating man sa iyo na ikaw ay pinagpala na materially, diba? Sana huwag mong kalilimutan pa rin ang Diyos. Na kahit ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, ang utos pa rin sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ay mayroong mga taong nagtagumpay, mayroong mga taong umasenso, mayroong mga taong ibinigay ang kanilang kahilingan na wala sa gawain, nakalimutan na nagbigay. So mga kapatid, mga minamahal, kahit may problema ka, pagsubok ka, may pag-uusig sa iyo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So sa paano parang pa natin mauunan Diyos? Halimbawa, may nagbigay sa iyo, may nagregalo sa iyo, 500 pesos. So alisin mo doon ang iyong tithes and offering. Hindi yung kung magkano na lang ang matitira, saka tayo magbibigay, ay kung walang matira. Di ba? So sa ganung paraan, may papakita po natin, inuuna natin ang Diyos. Kasi utos din po sa atin na tayo, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin ang ating ikapo doon sa bahay-sambahan. So mga kapatid, mga minamahal, pinakita ko lamang po sa inyo paano dapat unahin. Ngayon, sasagutin po natin ngayong umaga, bakit maraming Kristiyano hindi magawang unahin ang Diyos? Maaaring sa mga dahilan, makikita po natin sa mga talatang ito, ilan sa mga dahilan dahil nga sila'y nangangamba sa kung ano kakainin, nangangamba kung anong isusuot. Ako hindi ako nangangamba eh. Sa totoo lang, lahat ng mga sinusot ko, lahat ito o bigay ni. Di ba? O bigay ni ng mga kapatiran. Minsan mula sa taas hanggang baba, o bigay ni lamang ng isang tao. So hindi po nangangamba sa aking kakainin. Hindi ako nangangamba sa aking susuot. Hindi ako nangangamba kung dumating sa akin ang kamatayan. Ano yung kabaong na bibilhin? Hindi ako nangangamba kung saan ako ililibing. So mga kapatid, mga minamahal,
Maaari iyan ang dahilan bakit sila ay nawawala sa gawain. Bakit hindi nila magawang unahin ang Panginoon. So marami pang dahilan ang ipinangangamba sa pag-aaral. So tingnan po natin ang mga dahilan. Verse 33. Punta na po tayo. Verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So mga kapatid, doon po sa kingdom of God, doon sa kaharian ng Diyos sa langit, talagang doon po'y wala ng kasalanan. Amen? And His righteousness, na talagang nais ng Diyos, unahin natin ang kanyang katuwiran na tayo imamuhay na may kabanalan. So isa po sa mga dahilan, bakit ang tao, ang isang Kristiyano, hindi magawang unahin ng Diyos, there is no repentance sa kanyang buhay. No repentance. So, upang magkaroon tayo ng desire na unahin ng Diyos, kailangan natin ng repentance. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. So, yun po ang ating kailangan. Pagsisisi. Amen po ba? Kailangan pagsisihan. Kasi hanggang ngayon, maraming tao, maraming Kristiyano, na ang kanilang desire, ang kanilang iniibig ay mga bagay sa mundong ito. Na sila'y natutuwa sa paggawa ng mali, na sila'y natutuwa na wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. So kailangan magkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi. So what is repentance? Repentance, it is a change of heart. Ang tanong, nagkaroon ba talaga ng tunay na pagbabago sa ating puso? Nabago ba ang puso natin? So yun po yung kailangan, change of heart. At ano ang nasa puso natin ngayong umaga? So sabi po ng verse 21 ng Matthew chapter 6 verse 21, tingnan nyo po ano pong Bible sa verse 21, Matthew chapter 6. For where your treasure is, there will your heart be also. So mas iniibig ng maraming Kristiyano ngayon ay mga bagay sa mundong ito. Iniibig ng maraming tao mga kayamanan sa mundong ito. Hindi ang Diyos na nagbigay. Kaya sana magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Repentance ang kailangan natin upang magawa natin unahin ang Diyos sa ating buhay. So, what is your heart? Anong puso natin? So, kailangan change of heart. Ang sabi po ng Ezekiel 36:26, tingnan mo po ng Bible. Ezekiel 36:26. Nahihirapan kayong hanapin ang Ezekiel. Katabi po yata yung Nagaraya. Okay. Ezekiel chapter 36 verse 26. So wala naman Nagaraya sa Bible Okay. So, chapter 36, nandiyan na kayo? Verse 26, sabi po dito, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So mga kapatid, mga minamahal, sana'y tunay na nagkaroon tayo ng bagong puso. Sana'y tunay na nabago ang puso natin. Kasi ito po sabi dito, a new heart also will I give you. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. And a new spirit. Pero minsan ang mga Kristiyano parang mayroong evil spirit. Di ba? Natatawa si Ate. Bakit kaya? So, ito po sinabi dito I will give you a new heart and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart. Inalis ng Diyos yung ating patong puso. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dati ang puso ko'y bato. Sabi ko, hindi ako iiyak. Pero ngayon, madali akong umiiyak. So mga kapatid, sana, si Brother Jason, ang laki ng katawan niya, macho, Pero kapag nandito sa unahan niya, nagpasalamat ng testimony, iiyak na yan. O diba?
So, kasi binigyan po tayo ng bagong puso at bagong espiritu ang binigay sa atin. Kaya sana, hindi makita sa atin na parang evil spirit na nasa sa atin. Amen? So, Galatians chapter 4 verse 6, at sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So, ang banal na espiritu nandito sa ating puso, mga kapatid, mga minamahal, kaya dapat na bago ang ating puso. Hindi na itong pusong bato. Dapat ito isang malambot na puso na. Pusong mamon. Diba? Mahirap yung pusong mamon, baka makain. So mga kapatid, mga minamahal, dati ang gusto ko talagang yumaman. Kaya talaga ako nagtatrabaho, nagsisikap sa aking buhay. Gusto kong pantayan ang buhay ng aking kapatid. Maraming sasakyan, maraming palaisdaan, maraming negosyo. Gusto kong pantayan yun. Pero nung tinanggap ko si Kristo sa aking puso, nagkaroon ng pagbabago sa aking puso. Nagkaroon ng contentment. Hindi ko na hinangad ang mga kayamanan sa mundong ito. Pagmamahal lamang ng Diyos. Amen. At saka niya. Okay. Si Brother Edwin, gusto ko isama yan eh. Mag-absent ka muna, Brother Edwin, sasama kita. Baka ikaw ang buenas. Okay? Yan na, huli na sa pag-ibig. Pastor, gawin mo ng birthday. May date tayo sa 24, sa 25 eh. Iba pa naman ng Monday. Okay, tuloy natin. So, 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So mga kapatid, mga minamahal, sana nagkaroon talaga ng change of heart sa puso natin. Kaya maraming Kristiyano wala sa pagsampa, nawawala sa gawain, hindi pinapahalagahan ang gawain, hindi inuuna ang ministry, sapagkat ang puso nila, mas mahal ng puso nila ang mga bagay sa mundong ito. Hindi sila nagkakaroon pa ng tunay na pagsisisi, ng tunay na repentance. So ang kailangan sa tunay na repentance, change of heart, yung pagbabago ng ating puso. Diba? Minsan may mga Kristiyano, nandito nga sa bahay-sambahan, pero naglalaro. So ibig sabihin, mas mahal nila ang kanilang gadgets, mas mahal nila ang kanilang cellphone, mas mahal nila ang ML, diba? Mas mahal nila kung ano-ano pa mga laro diyan sa kanilang cellphone. So, tunay na pagsisisi ang kailangan at change of heart. So, yun po yun. So, kung nandito nga tayo sa bahay-sambahan tuwing araw ng linggo, pero tayo naman ay hindi nakikinig, hindi natin masasabing inuuna natin ang Diyos. Amen po ba? So, we deceive our own selves. Dinadaya lamang natin ang ating sarili. So yun po. Then pangalawa na kailangan sa tunay na pagsisisi, change of mind. Na bago ba ang ating kaisipan? So sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mga kapatid, change of mind. Minsan, hindi pa talaga nababago kaisipan ng maraming Kristiyano. Di ba? So, baguhin po natin ang ating pag-iisip. At kailangan para mabago ang ating pong pag-iisip, ay kailangan po natin ang salita ng Diyos. Lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Aralin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat, opo, maaaring wala kayong maintindihan, pero sundin nyo lamang ang utos ng Diyos na ito'y basahin araw at gabi. Mababago ang inyong kaisipan. Hindi pa ginagawa, nagre-reklamo na. Diba? Nakakatamad naman boring naman Wala naman akong maintindihan Gawin muna natin, saka na yung reklamo.
So yun po mga kapatid, change of mind. Kaya ang kaisipan ng maraming Kristiyano parang nakapag-drugs. Laging tamang dodi, tamang duda. Ganun ba dapat ang isang kaisipan ng isang Kristiyano? Tamang duda, nakapag-drugs, hindi naman nagda-drugs. Diba? Tapos ang sama lagi ng iniisip, dirty, drugs, double-minded. Mga kapatid, mga minamahal, baguhin natin ang ating kaisipan. Kasi kapag talagang hindi maganda ang ating kaisipan, hindi natin magagawang unahin ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, talamak na naman ang droga. Oh. Umamin na kayo. Sino kumasabi? Slide lang. Slide lang. Adik sa'yo. Yo. Nakabugod na naman si Kuya Luis. Okay, so nakapag-drugs ka. Lagi-lagi nakadrugs. Okay. So, bad po yun na, masama yun. Drugs. Huwag nyo nang subukan. Subukan mo. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, Hebrews chapter 10, verse 16. Tinan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 10, verse 16. Kaya sana nagkaroon po ng pagbabago sa ating kaisipan. Sabi po dito sa verse 16, "This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts." So inilagay na po ng Diyos ang kanyang batas, ang kanyang mga kautusan sa puso natin. Kaya dapat mga kapatid talaga makita sa puso natin ang kanyang mga salita and in their minds. So sa ating kaisipan, will I write them. So isinulat ng Diyos ang kanyang mga utos, ang kanyang batas sa ating kaisipan. May isip ba? Yan ang problema, wala yata ang isip. O may pa naman, may isip talaga, madumi ang isip, ano? So mga kapatid, mga minamahal, change of mind. Yun po ang tunay na repentance. Change of heart, change of mind, and then the last, na tunay na pagsisisi, change of action. Mahirap sabihin natin tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, pero ginagawa pa rin natin ang ating mga kasalanan. May pag-iyak-iyak ka pa, di ba? Panginoon, patawarin mo ako. Bumabaha ng luha, may pagluhod ka pa. Pero pagkatapos mong tumayo, balik ka na naman sa dati mong gawain. So hindi po ganoon ang tunay na nagsisi. Panginoon, patawad ako sa aking pag-iinom. Tapos bukas, pre, shot muna. Ay ano ba ininom dyan? Ganon ba yun? So ang tunay na pagsisisi ay nagkakaroon po ng change of action. Sabi nga ay 180 degrees ba, Kuya Luis? So, talagang pagkalikod, yung 180 degrees, yung kung ginagawa ng mga sundalo, about face, di ba? Tama ba, Brother Luis? About face. So, ganun po yun. 160. 180. Tabi niyo pala eh. Nakasin pa na konti. Okay mga kapatid, so yun po ang tunay na pagsisisig, tumatalikod at hindi nababalikan pa yung kasalanan. Kaya dapat makita po sa atin yung tunay na pagtalikod, tunay na pagsisisi sa kasalanan at magagawa lang po natin ito kung hindi natin pababayaan ang pagsamba, kung tayo pilaging mag-aaral ng salita ng Diyos. So worship God regularly, to hear the Word of God, meditate the Word of God. So talagang meditate, ang ibig sabihin, hindi mo siya iiwanan ng isang talata kung hindi mo na iintindihan. Hindi mo iiwan ang isang talata kung wala kang nakukuhang mensahe na nais iparating sa iyo ng Diyos. Ganun po ang sinasabing meditate the Word of God and pray every day. Maraming Kristiyano, pinapabayaan ang prayer time. So napakahalaga po ng prayer. At dahil nga po sa prayer, nandun po ang paghingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa.
Kaya kung ginagawa natin ang prayer, magkakaroon po ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? So yun po, repentance ang kailangan upang magawang unahin ang Diyos. Repentance. If there is no repentance, you cannot make God your priority. Hindi mo magagawang unahin ang Diyos sa buhay mo. So pagsisihan ang kasalanan. Alam niyo po ang kasalanan ang hindi pagsamba. Sapagkat ito ay utos ng Diyos. Amen po ba? Kasalanan din ang hindi natin basahin ang Bible araw at gabi. Utos din po yan ng Diyos. Kasalanan din po kung hindi tayo magpe-pray. Kasi yan po ay mga utos, ang Diyos ang nag-uutos po niyan, hindi ako. Baka sabihin ninyo, utos ni Pastor Jazz. Hindi po. Pangalawa, na kailangan po natin. Balikan po natin ang Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God. Yung salitang seek, tatanungin ko po kayo. Saang talata nyo ba yan naririnig o nabasa ang salitang seek? Kahit isang talata lang sa Bible. Bukod diya sa but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So sa prayer, sabi po ni Brother Luis. So dito po ay sumagi sa akin yung sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So mga kapatid, mga minamahal, bakit maraming Kristiyano at bakit maraming Kristiyano hindi inuunang gawain ng Diyos, hindi inuuna ng Diyos sapagkat they have no rejoicing. Wala silang kagalakan. Malaki po ang kaibahan ng rejoicing sa mga happenings. Ang gawain ng Diyos ay hindi po katuwaan. Ang gawain ng Diyos ay dapat siniseryoso natin, minamahal natin, pinapahalagahan natin. Ito ay sa Diyos, hindi ito akin. Huwag nating aakinin ang gawain. Ito ay sa Diyos. Ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay inilagay sa Kanyang ministry. Magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo ay ginagamit sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, rejoicing ang kailangan. Kagalakan, na dapat magkaroon ka ng kagalakan sa gawain. Magkaroon ka ng kagalakan sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Always, and again, I say rejoice. Saan sila natutuwa ang maraming Kristiyano? Masaya sila kapag nasa outing. Masaya sila kapag may church outing. Maaga pa lang, nandito na. Diba? So, kapag may church outing, hindi na kailangan tanungin. Automatic yan, sasama yan, excited yan. Maaga pa lamang, talagang gising na yan. Masaya, di ba? Masaya sila kapag sila nakakapunta ng iba't ibang lugar. So, masaya sila kapag may natatanggap na material na bagay. Mga kapatid, mga minamahal, dapat ang kagalakan natin ay sa Panginoon. Ang kagalakan natin ay sa gawain ng Panginoon. Rejoice in the Lord. So masabi po ng Bible sa Luke chapter 10 verse 20, ano ba ang dapat natin ikagalak? Okay, masaya makatanggap ng bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos. Diba? Pero masabi po ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 10 verse 20, sabi po dito sa verse 20, notwithstanding in this rejoice not, huwag kayong magalak dito, that the spirits are subject unto you, na mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, sumusunod sa inyo. But rather, rejoice, because your names are written in heaven. Ikagalak natin, mga kapatid, ng ating pangalan, nakasulat sa langit. Ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang inyong ikagalak ay hindi bagong cellphone. Ang inyong ikagalak ay hindi bagong sapatos. Ang inyong ikagalak ay hindi ang bagong damit. Diba? Ang ating ikagalak ay nakasulat ang ating pangalan sa langit. So,
Hindi tayo dapat mag-alala kapag dumarating na diyan ang Shopee. Diba? Tuwan-tuwa sa Shopee. So, ang ating kagalak, nakasulat ang ating pangalan sa langit. So, rejoicing po ang kailangan upang magawa nating unahin ang Diyos. Ang iba, opo, masaya naman kapag tumataas ang sweldo. Masaya naman kapag nandyan ang sweldo. Pero higit sa lahat, ang ating kagalak, nakasulat ang ating pangalan sa langit. Amen po ba? At ang ating kagalak pa, mga kapatid, mga minamahal, tayo'y palangit, tayo'y ligtas. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mark chapter 8, verse 36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sila'y tuwan-tuwa, meron silang mga security guard, meron silang mga bodyguard, di ba? Talagang sabi nila, secured sila. Sundo sila masaya na kapag mayroon silang mga bodyguard at talagang kasama kung saan man pumunta, na sila'y sakay ng isang Mercedes-Benz. So masaya sila. Pero tayo, ang ating kagalak, tayo ay ligtas. So but seeking first the kingdom of God. So kingdom of God, tayo palangit. Diba? So yun ang ating ikagalak, tayo ay palangit. So, kailangan po dito ay rejoicing, kagalakan. Aywan ko kung nararamdaman nyo na yung kagalakang nararamdaman ko. Na talagang, there is joy in serving Jesus. Huwag na ang ibalik. Okay? Naalala ko pa si Pastor Sosa eh. There is joy. Joy. Yun. Okay? So yun po mga kapatid, ang ating kagalak ay tayo ay ligtas. Eh sila abala-abala pa sa mga material na bagay sa mundong ito. Nagkakaroon na ng kaguluhan sa Israel, wala nang kapayapaan sa Israel. Naka-red alert ang Israel. So yan po'y palatanda ang malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit na tayong kunin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag ako'y kinuha na ng Panginoon, sa inyo na to. Wala makapag-amen. Brother Edwin, bahala ka na dito ha sa church. Ayaw ko. Ayaw mo. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, malapit nang bumalik ang Panginoon. Ito yung ating ikagalak na siya'y babalik na kukunin niya tayo at isasama niya tayo saan man siya pumunta. So yun po mga kapatid, mga minamahal, at ang ating pa ikagalak ay yung ating buhay na walang hanggan. And then, 1 Corinthians chapter 13 verse 6, tingnan po natin ang ating pong Bible. Ano po yung dapat nating ikagalak? Kasi ito po ang problema, bakit talagang hindi magawang unahin ng maraming Kristiyano ang gawain ang Panginoong Jesus. Maaring ang ibang Kristiyano natutuwa pa sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 6, Rejoiceth not in iniquity. Huwag magalak sa kasamaan, sa kasalanan, but rejoiceth in the truth. Magalak kayo sa katotohanan. Ay sila tuwan-tuwa pa talaga sa mga material ng bagay sa mundong ito. Sila tuwan-tuwa, guwapo ang boyfriend nila, magandang girlfriend nila, diba? So tuwan-tuwa pa sila sa paggawa ng kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, rejoicing ang kailangan upang magawa natin unahin ang Diyos. Yung kagalakan natin, sana suriin natin ang ating puso. Last, mga kapatid, Matthew chapter 6, verse 24. Sabi po ng Matthew chapter 6, verse 24, No man can serve two masters. It's either he hate the one and love the other, and love the other and hate the one. Despise the one. Diba? So, ang kailangan po mga kapatid, mga minamahal, respect, or in other words, love. Pag-ibig sa Diyos ang ating pairalin dito. Diba?
Minsan sa ibang churches at maaaring dito rin naman dahil ang pinapairal ay pag-ibig sa kapwa kaya nawawala sa ministry. Di ba? So ang ating pairalin po dito ay pag-ibig, pagmamahal sa ating Diyos. So yun po ang dapat makita dito. Hindi ko po sinabing huwag tayong magmahalan. Masaya talaga kapag may minamahal. Di ba? Sabi nga ni Brother Rocky kanina, blooming daw ako eh. Sana. Kasi tumibok eh. Meron pag di natin po. So sabi po ng verse 24, tinan niyo po yung Bible, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So we need respect. Or in other words, love, admiration, a feeling of great approval and liking. So kailangan po talagang mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang gawain ng Panginoong Jesus. Upang magawa natin unahin. Kasi kung walang love, kung walang pag-ibig, talagang ito ang katotohanan na ito ang magiging dahilan para mawala tayo sa ministry. Para hindi natin magawang unahin ang ministry, ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig, di ba? Kung bakit si Kristo ay bumaba dito sa lupa. Dahil sa pag-ibig, kung bakit tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Kung bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa ating lahat. So, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, dahil sa pag-ibig, kahit tayo makasalanan, si Kristo ay namatay para sa ating lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, this morning, how to show our love? Paano natin ipapakita? How to prove our love sa Diyos? Paano natin patutunayan ang ating pag-ibig sa Diyos? I pray that our love to God, to our Lord Jesus Christ, be the same love of how our God loved us. Sana yung ating pag-ibig talaga sa Diyos ay maging katulad ng kanyang pag-ibig sa atin. Be the same love. So it should be una, unchanging. Sana ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi nagbabago. Diba? Na kahit may problema ka pa, may pinagdadaanan ka pa, may pagsubok ka pa, hindi dapat nagbabago ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos, it should be unstoppable. Hindi ito dapat nahahadlangan. Ay nagpapahadlang eh. Ang daming excuses, ang daming alibay. Yan ang maraming Kristiyano ngayon. So hindi talaga magagawang unahin ng Diyos kung walang pag-ibig sa Diyos. Kung walang pagmamahal sa Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos, it should be unchanging. Maaring ang iyong katabi ay nagbabago. Tao lang yan eh. Talaga nagbabago yan. Nababawasan ng buhok. Diba? Kumukulubot, nakakalimot, yan ang tao, nakakasurot daw, mainit ang ulo, yan ang tao, diba? Pero ganun pa man, ang pag-ibig natin sa Diyos, it should be unchanging, unstoppable, and unconditional. So, hindi tayo sasamba just because of something. Hindi natin unahin ng Diyos just because of someone. Di ba? Amen. Hindi natin unahin ng Diyos just because of somebody. No. Dapat unconditional ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Mahal natin siya even though, despite of. So, ganun po dapat ang pag-ibig. Na kahit wala tayong matanggap, pero ang Diyos lagi namang may binibigay sa atin. Araw-araw, hindi tayo nawawala ng tinatanggap galing sa ating Diyos. Yun ang katotohanan.
Araw-araw may blessings tayo. Ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, make God your priority. Dito tayo magtatapos sa Hebrews chapter 10, 38, 39. Tapos na po tayo. Hebrews chapter 10, verse 38, 39. Ano yung mayroon dito sa talatang ito? So make God your priority, mga kapatid. Verse 38. Now the just shall live by faith. Amen. But if any man draw back, so kung ang sino man tao ay tatalikod, kung ang sino man tao ay hindi uunahin ng Diyos, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung ang sino man Kristiyano ay tatalikod sa Diyos, hindi natutuwa ang Diyos. Kung sino man Kristiyano ay hindi inuuna ang gawain ng Diyos, hindi natutuwa ang Diyos, hindi nagagalak ang Diyos. Yan po ang sinasabi po diyan. My soul have no pleasures in Him. But if we are not of them, hindi tayo katulad nila. Sana nga ngayong umagay sabihin natin na hindi natin pababayaan ang gawain. Sana ngayong umagay sabihin natin lagi natin uunahin ang Diyos. Huwag natin tularan ang mga tumalikod. But we are not of them who draw back unto perdition. Huwag natin tularan yung mga tumalikod at bumalik sa kasalanan. But of them that believe to the saving of the soul. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Amen. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Tunay na hindi po kayo nagagalak kung amin pong unahin ay ang mga bagay sa mundong ito. Hindi kayo nagagalak sa sinumang Kristiyano na hindi kayo uuna. Nawa sa aming pong buhay, patuloy ka namin unahin. Maraming pagsubok pa ang darating sa aming pong buhay. Katulad ng inawit po ng special number po kanina, 8,000 storm. Sana kahit libo-libong mga bagyo ang dumating sa amin, patuloy ka namin unahin sa aming pong buhay. Huwag kaming panghinaan, huwag kaming mawala ng pag-asa. Huwag kaming mapagod, huwag kaming magsawa, na unahin ka namin sa aming pong buhay. Patuloy ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito ngayong umaga. I-bless mo po ang kanilang pong buhay. Dinggin mo po, Ama, ang kanilang mga panalangin. Wala akong ibang hangad, kundi patuloy sila makita na lumalakad sa katotohanan. Ito ang aking kagalakan, na sila po ay makita na sila iyo pong pinagpapala at namumuhay sa iyo pong mga salita. Salamat po, Ama. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.